Ayan, good day mga katunay. At ayun na nga, wala pa rin tayong ride today. So, i-share ko lang sa inyo itong nakita nating scanner. Ayan, OBD scanner. So, meron naman dito. Meron tayo ditong MST 500 Pro. Ayan. At ito yung sinasabi ko ngayon, yung Bluetooth OBD scanner ELM 327. So, share natin to kung reliable ba talaga to. Itong scanner na to. So, itong scanner kasi na to is budget meal. At itong isa dito is hindi budget meal syempre. So, ayan, itong OBD wire natin is for KTM. KTM to, yan. So, eksakto, meron tayong KTM dito na naka-check engine. Check natin. May check engine siya. Ayan. Ayan, naka-check engine siya. Ayan. So, isi-check natin kung mababasa itong ELM 327 natin. Ayan. So, yan, ida-download nyo lang itong car scanner. Ayan. Kung nakikita nyo, car scanner. Yan. Ganyan ang kanyang logo. Yan. At syempre, dapat meron tayong internet at i-connect natin sa Bluetooth itong ELM. So, ito na. Ito na yung dashboard ng app. So, hahanapin natin sa KTM ang port ng scanner niya is dito lang sa likod, katabi ng battery. Ayan. So where ito siya, ito. So 6 pins pagka KTM. Yan. 6 pins. Pero 4 lang yung may connections to. 1, 2, 3, 4. Yung dalawa wala. So isasaksak natin yung OBD scanner natin. So, ganito yung bilhin yung OBD2 wire. Yan. So, isasalpak mo na lang siya dito sa ELM. 16 pins. Yan. Exactly yan. Yo! Ayan. Okay na. So, ayun. Isasaksak naman natin itong cable dito sa scanner. Dito sa port. So 6 pins. Ayan. So pag ganyan siya. Ayan. Yo! So titignan natin kung umilaw na. So ayan mga katunay, connected na yung ating ELM 327. Ayan. So ayan, connected na siya. So kailangan nyo lang siyang i-switch on, key on. And then makikita natin dito sa Bluetooth device is dito tayo sa OBD2. Yan. So, may magpapakita dyan na pair with OBD2. Usually, ang password niya 000 or 123. So, unahin natin yung 123. 123, 4. 1234 pala. Ayan. Connected na tayo. Ayan. Connected na tayo sa OBD2. So, pwede na natin siyang i-connect. Next natin. Allow card scanner to find, connect to, and determine the relative position nearby devices. Yan lang natin. Yan, Bluetooth. Nakalagay. Yan, OBD2. So, na-set up na natin to. So, wala sa list ng mga brands yung itong motor. Puro pangsasakyan siya, puro high-end cars. So, ang sinelect natin is yung other brand. Tayo natin. Ayan. Oh. Connecting. ELM connect. Yes. So, car scanner needs your permission since Android. Okay.
Allow scanner to send your unit if you don't allow. Yan. So, nakikita nyo, connected yung ELM connection. At itong ECU connection, connected na tayo. So, pagka-connected na, bali tatlo na yung nakailaw. Yan. Blue, green, and red. So, first natin, syempre, ayan, meron siyang check engine. So, so maraming ano dito, parameters. So, ito ang uunahin natin syempre. Diagnostic trouble codes. Diagnostic trouble codes. Engine unit, transmission control unit. So, sige. Read. So, kailangan natin siyang i-read. Ayan na. Read. Tignan natin. So, paano to? Yun! Lumabas lahat ng codes. Injector circuit open, shorted. Cylinder number 1, confirmed. Yan. P1201. Tapos next, crankshaft position sensor. Circuit malfunction. P0335. Evaporative emission, canister purge valve. Open circuit, confirmed. P0444. At itong last, ang engine coolant temperature. ECT sensor. High input. Status, confirmed. So, kung gusto nyo pang makita ng mas malalim show, pwede nyo siyang i-click. At pagpapakita dyan kung ano ang nangyari. Ayan. So, back na tayo. Yan. So, ang fault codes, lahat yan. P1002. So, i-screenshot natin and then i-review natin mamaya. Screenshot muna natin. Yan. I-screenshot na. So, crankshaft position. Evaporative emission. Canister purge valve open circuit. Engine coolant temperature. Yan. Sensor high input. So, ayan. I-clear na natin. Ito na yung clear. Tignan natin kung mawawala yung check engine. Clear. DTC clearing options. Clear. Only found DCT. Configure DTC clearing options. Ito. Clear. Doon na yung ano niya. Yung pag-clear natin. Clear DTCs only in ECU OBD2. Some cars doesn't allow clearing DCT codes while engine is running. If clearing fails, try to do it with ignition on but engine turned off. Yan. Okay na natin. Yan na, clearing na. DTC clearing completed. Please remember that the final decision to reset or not reset the DTC is made by your car control unit. Clearing the trouble code is not a way to troubleshoot. Okay. Ayan. So, wala na. Oh, wala na siyang fault codes. Pupunta ulit tayo doon. Magre-read tayo. Okay. No DTC found. You can use filter icon in the top right corner to display archive inactive codes or codes related to tests results. Yan. Back na tayo. Bahala ka na dyan. So yan, dashboard. Makikita natin lahat dyan. Pag nakasindi. Yan. Coolant temperature. Yan, makikita natin. Coolant temperature. Double tap, space to add. Ayan, yan lahat. Kilometer per liter, fuel counts, average speed, engine RPM. Back tayo. Tapos dito tayo sa tayo pumunta dyan. Live data yun. All sensors. So makikita natin lahat dyan ng sensors. Yan.
Engine coolant temperature. Yan. Intake manifold, absolute pressure, lahat nandyan. Ng parameters. Nandyan lahat. Ang gusto nyo makita. Yan. Non-conscious monitors, upgrade to car scanner settings. Yan. Marami kayong pwedeng gawin. So, yun lang naman yung ating gagawin talaga dito. So, chinek lang natin yung mga fault codes niya. So, okay na. Na-delete na natin. So, ngayon, i-check naman natin kung mawawala na talaga yung check engine. So, ang gagawin lang natin is di-disconnect natin yung app. Yan, disconnect. Ayan, disconnected na siya. And then, ganyan na lang yung ELM natin. Isa na lang yung ilaw. So, iilaw kasi siya pagka connected niya sa ECU. And then, i-off na natin yung Bluetooth. Yun. Tapos, i-off na natin. Yun. Tapos, hugutin na natin itong scanner. So, yun. Nahugutin natin yung scanner. Ayan na. Ayan. So, ito naman ang next natin na i-check. Ang kanyang motorsiklo. Kung wala na yung check engine. Yan. Kailangan sumindi. Kasi, nakalabas pa yan. Pagka hindi nakasindi. So, kailangan natin na buksan ng makina. Kaso lang, wala atang gasolina itong motor ng kaibigan ko. Wala na check engine, oh. Gas na lang, oh. Ayan. Wala na siyang check engine. Let's go. Sarap. So, ayun mga katunay. Nakita nyo kung gaano ka-effective at reliable yung OBD2 scanner natin, itong ELM327. Interface supports all OBD2 protocols. Diba? Napakaliit lang niya. Ito. Pero small but terrible. Yan. So yung app na pinakita ko sa inyo, yun lang po ang gagamitin ninyo, mga katunay. Wala nang iba. Dahil yun ang pinakamagandang app para dito sa ELM natin. So, ito yung dalawang klase ng scanner natin. Yan, itong MST500 Pro at ELM327. Budget meal versus non-budget meal. So, sa mga may motor shop na syempre medyo may kamahalan kasi yung ganitong scanner. Yan, sa kaibigan natin to. Kay JYF Motor Shop. Sa kanya yan, hiniram natin. So, itetest ko sana to kaso magkaiba pala yung port. So, ayan, bumili na lang tayo ng cable na para sa KTM. Kasi may check engine to. Kaya doon na lang natin tinest. Ayan, so sa may mga motor shop na syempre walang budget para sa ganitong scanner, recommended ko to. So, nakita nyo naman kung gaano ka-reliable. Ayan. So, yun lang ang naging vlog natin for today. Siyempre, lagi nyo tandaan na sharing is caring. Ayan. So, yan. Kita-kita tayong muli sa ating susunod na vlog. Sana ride naman. Let's go! Maraming salamat sa support ng tunay, mga kaibigan tunay. Palagi nyo tandaan, Noel G loves you all. Bye-bye! Maganda ba?